when I was younger, I was so afraid to cook dahil parang feeling ko hindi ko nakukuha yung tamang lasa. Na ang Pilipino kasi pag nagluluto yan, mostly tansyahan. Alam mo yung nasa panlasa. Pag alam mo na pag lagi mo niluluto, sige lang, boom. Bato ka lang bato ng ingredients, di ba? Unless it's, baking kasi talagang mahigpit tayo dyan sa measurements. Yeah. Sa baboy ba, mahilig ka rin sa taba ng baboy? Oo naman, syempre. Mahilig din. Yeah. Ano yan eh? Collagen yan eh. Parang hindi yata. Actually, dun nga sa company namin, talagang inaano nila yung mga taba ng baka, talagang pinapak nila as 20 kilo boxes. Na puro pure taba fat. na. Yes. Wow. So, yung mga taba ng baka, ginagamit din yan sa mga makeup. Actually, anong bansa nyo ine-export yung mga for makeup, purposes? I'm not sure kung saan yung mga taba na yun, but mostly ang mga malalaman mo pala. Siyempre, gagawin yung makeup yun, maaamoy mo palang baka ng sakit. Hindi, yun lang kasi siyempre nung bago tayo doon sa company, parang parang tanong ka, saan gamit to? Oh, wow, may umorder pala nito. Kasi doon sa company namin, almost lahat ng parts ng baka or lahat ng mga scraps, walang tapon. Talagang... hindi mo na matatawag na scrap kasi lahat na may pinagagamitan. Kasi sabihin natin na sa Australia, maraming parts ng isang hayop na hindi kino-consume. Yes. Pero matalino na ang tao na naisip nila, o siguro yung mga Australiano, naisip nila na hindi namin to kino-consume but at least one part or one country in the world consumes this. Kaya doon nila i-export, di ba? Yeah, totoo, yes. Para lahat may kita, walang tapon, katulad ng sinabi mo. Actually, dito sa Australia before, nung dumating ako, naalala ko yung mga chicken wings. Yeah. They just gave it for free. Yeah. Pero ngayon, binibenta, di ba? Yes. And then, yung mga ulo ng salmon, pag pumunta ka sa mga co-op, doon sa mga fish co-op, yeah, they just gave it for free. Yeah, pero and then now, binibenta na nila na. Oo, kasi ang dami ng mga Asian dito ngayon. That's true. Tito's Talk.